Suspendido ang pasok sa eskwelahan at opisina sa Leyte at Samar kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa Cebu kagabi. Sinisikap naman ng mga LGU na maibalik ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Region 8. Si Rayan Arinto ng PIA Eastern Visayas sa sentro ng balita. Rayan. Naramdaman din sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, partikular na sa Leyte, ang malakas na pagyanig na naging sanhi ng pagguho ng lupa at pagkawala ng kuryente. Sa Naval Biliran, nagsipagtakbuhan sa labas ng kanilang municipal gym ang mga nanunood ng basketball. Nagsipagtakbuhan din ang mga nanunood ng liga ng basketball sa bayan ng Carigara, Leyte. Marami ding mga paninda ang nagsipagbagsakan at nabasag sa mga piling tindahan. Samantala, hindi madaanan ang anumang klase ng sasakyan ang boundary ng Barangay Abihaw at Barangay Tagbubunga sa Villaban, Leyte dahil sa landslide. Isang bahagi rin ng Barangay Wagi, Leyte ang hindi madaanan dahil sa rock slide. Patuloy naman ang assessment ng DPWH sa mga lugar at daan lalo na sa 3rd and 4th districts ng Leyte na pinakamalapit sa epicenter ng lindol. Karamihan sa mga LGUs sa hilagang bahagi ng Leyte ang nagsuspende ng klase at trabaho upang magsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis sa mga school buildings at iba pang mga gusali para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng publiko. Malaking bahagi pa rin ng Eastern Visayas ang walang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, 27 power plants ang hindi gumagana matapos mapinsala ng malakas na pagyanig. Sinisiguro naman ng NGCP na maibalik ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Visayas. Nananatiling nasa blue alert status naman ang probinsya ng Leyte upang tugunan ang pangangailangan ng publiko, lalo na ang mga apektado ng lindol. Mula sa Leyte, nag-uulat para sa Integrated State Media, Rayan Arinto ng Philippine Information Agency. Maraming salamat, Rayan Arinto.